Pastor Apollo C. Quiboloy, pabor na ipasara ang Universidad ng Pilipinas. Samantala, kinontra naman ni Senator Risa Ontiveros ang posibleng pagtalaga ni Presumption President Bongbong Marcos bilang DepEd Secretary ng kanyang running mate at Presumption Vice President Mir Sara Duterte. Mapagpalang araw ka G-News, panibagong araw at panibagong balita na naman ang iyong matutunghayan. Ngunit bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa mga bago kong video. Maraming salamat! Hindi nagdalawang isip si Pastor C. Apollo Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ nang imungkahi dito ang tuluyang pagpapasara sa University of the Philippines at pag-aalis sa subsidiya nito. Kasunod ito ng mga bantang ginagawa ng mga estudyante ng University of the Philippines dahil sa pagkadismaya ng mga ito sa resulta ng eleksyon. Dalawa ang solusyon ko riyan. Number 1, isarado yan. Gumawa ng isang bagong university na IVET. Lahat ang mga teachers at saka students. Pangalawa, alisin ang government subsidy dyan sa UP. Gawin na lang secular university yan na ang mag-aaral sila ang magbabayad ng tuition nila. Pahayag ni Pastor Apollo. Nauna ng kubalat ang panawagan ng UP Office of Students Regions ang pag-walk out sa klase na mga mag-aaral ito sakaling maupo na sa pwesto si President-elect Bongbong Marcos. Pabor din ang butihing pastor na bigyan ng karampatang kondisyon o batas ang bawat mag-aaral at opisyal na naturang paaralan na bigong tungpad sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang mga scholar ng bayan. Dapat mayroong batas na mananagot ang lahat ng mga kinatawang opisyal dyan in case mayroong mga kabalustugang against the law and against the Philippine Constitution and against the government policy. Dapat managot sila kasi subsidized ng gobyerno. Pagkatapos, wala silang pananagutan sa taong bayan. Ano na lang ang kanilang ginagawa doon? Parang independent nation sila doon. Kung mag-independent sila, dapat wala ng subsidy ang gobyerno. Maging katulad na lang sila ng private school. Hindi na siya state university. Kailangan, private school na lang siya para magbayad ng tuition ang mga batang ito at ang kanilang mga magulang. Ayon pa sa butihing pastor. Iminungkahi rin ni Pastor Apollo na ipatawag ang mga guro o propesor ng universidad at pagpaliwanagin kung bakit hinayaan ng mga ito ang kanilang mga estudyante na mag-aklas laban sa gobyerno. Tulad dito, mga teachers, tawagin niya doon, papanagutin ng gobyerno because they are being subsidized by the government. Ani ni Pastor. Pangungunahan ng mga mag-aaral na UP ang isang malawakang kilos protesta sa harapan ng PICC sa Pasay City, kung saan mismong ang natalo ang si Vice President Len Robredo ang magsisilbing panauhin sa aktibidad. Nauna lang hindi tinanggap ng kampo ni VP Leni at Senator Kiko Pangilinan ang malaking agwat ng boto nila sa nangungunang sina Bongbong Marcos at Mayor Inday Sara Duterte. Sa pinakahuling datos ng Commission on Elections kung COMELEC, may mahigit na 1% na lang sa kabuuang botante ang inihintay na mabilang upang opisyal nang makapagproklama ng panalo sa national position gaya ng presidente at vice presidential post. Narito naman ang mga komento ng mga tao sa pagpapasara sa universidad. Puro komunista na po dyan. Pakilinis, lalo na mga namumuno dyan. Binibrainwash nila mga estudyante para kalabanin ang administrasyon. Pakigawan po ng paraan agad dahil magrarally lang yan. Palitan lahat ng namamahala. Ayusin at baguhin yung mga maling itinuturo. Tanggalin din yung mga estudyante na kikilahok sa mga maling rally. Palitan ng mga mas deserving. Di hamak napakaraming matatalino at mabubuting kabataan ang gustong makapag-aral dyan. Nauunahan lang sila ng mga salot. Tayo naman mag-rally dyan sa labas, isigaw natin, ipasara. Kawawa naman yung mga bata na gusto talagang mag-aral. Marami pa rin diyang mga deserving. Naniniwala pa rin ako na maliit na percent lang talaga yung magugulo. Ipasara at linisin ang UP. Alisin ng mga guro at opisyalis na pabor at nagtuturo na maging rebelde ang mga estudyante. Kailangan naman talaga ng UP magsara kasi bukod sa walang silbi, mga tao puro palaban sa gobyerno at tinuturo nila kaya mga walang modo at bastos mga kabataan sa eskwelahan na yan. Scholar pa naman ng bayan, nakakahiya. Tama,
Humanap sila ng school na pagpapaaral at magpupondo sa mga kalokohan nila. Lagi-lagi na lang ganyan ginagawa nila. Nawawala ng dignidad ang pangalan ng UP University. Naturingan pa ng university, pero puro pagkontra sa gobyerno ang ginagawa lagi. Mga anak na magsasaka at mga anak o kamag-anak ng OFW ang ipasok dyan. Kaugnay nito, Kaagad na naglabas ng opisyal na pahayag ang kasalukuyang sekretary ng Department of Education na si Leonor Briones. Kaugnay na sinabi ni Presumptive President Bongbong Marcos na ang running mate at Presumptive Vice President na si Davao City Mayor Sara Duterte ang posibleng nang italaga bilang DepEd Secretary kung sakaling magiging opisyal na ang kanilang pag-upo bilang Presidente at Vice Presidente. Ayon sa maiksing panayam ni BBM sa media, ang prioridad niya ngayon kung sakali ay kung sino-sino ang mga mauupo sa kanyang kabinete. Nakausap na rin niya si Duterte tungkol dito at mukhang pumayag naman itong pamunuan ang sektor ng edukasyon. Batid umano ni Marcos ang bigat ng trabaho ang magiging kalihim nito. Kinagabihan ng May 11 ay agad nang nilabas ng opisyal na pahayag si DepEd Secretary Briones. Sinabi sa statement, May 11, 2022, I welcome the announcement by President frontrunner Bongbong Marcos that incoming Vice President Sara Duterte will concurrently serve as Department of Education Secretary. I and the DepEd family are ready to work with her team for the orderly transition of DepEd leadership. We will turn over the Basic Education Plan 2030, the first time that an outgoing administration will leave behind a medium-term plan. We're confident that DepEd will be in able hands and anticipate a continuity. Statement of Leonor Magtulis Briones, Secretary of Department of Education. Agad naman nagpahayag ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte matapos ipahayag ng kanyang katandem ang kanyang posibleng gagampanan bilang Vice Presidente. Ayon sa kanyang Facebook post, I wish to express my gratitude to the presumptive President Bongbong Marcos for the confidence in me to head the Department of Education. Before the campaign, we talk about Department of National Defense. But seeing the way things are at the moment, I expect that people who want to see the new administration to fail will be fabricate intruges about my loyalty and the DND position to break the UNITEM. The UNITEM wants a stable Philippines and the most harmonious administration possible. Yesterday, the presumptive president and I once again talked about how I could help the country. It was decided that I would work on producing skilled learners with a mindset to realize their full potential as individuals. Our country needs future generation patriotic Filipinos that advocate peace and discipline in their respective communities. Meanwhile, we thank Secretary Leonor Briones and the entire DepEd organization for their readiness to work with our team for the transition of leadership after the proclamation. We recognize the sincerity, hard work, and dedication of Secretary Liling in implementing education reforms under Duterte administration. Thank you. Sara Zimmerman Duterte, Statement on DepEd Secretary Position, May 12, 2022. Samantala, nagbigay ng kanyang opinyon si re-electionist at Senator Reza Ontiveros sa balitang si Presumptive Vice President at Davao City Mayor Sara Duterte ang itatalagang bagong kalihim ng Department of Education kon DepEd. Ayon kay Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I don't know what the Presumptive Vice President's track record is in education. I would have guessed other education expert to helm the important department. Aniya, mas mainam daw kung hawak sa isang departamento na isa sa mga may pinakamalaking budget ay isang eksperto o dalubhasa sa edukasyon at akademya. Don't forget to like, share, and subscribe para mas updated ka sa mga susunod naming videos.